Ganito pala yung eggs ng silkworms na nagtra-transform into moth. Meron na naman kaming bagong papanoodin para mag-transform. And syempre, kayo din kung gusto nyong subaybayan. Nakakita na ba kayo ng eggs na nagiging silkworms tapos nagiging moth? Ito kasi yung gagawin namin. Inopen ko na muna itong binili naming cage. Dito kasi namin i-raise yung mga silkworms. So, ang silkworms is nagproproduce sila ng silk. Baka yung damit na suot mo ngayon is galing sa kanila. Ginagamit kasi yung mga silk na nakukuha sa kanila para gawing damit. So, yung mga nakikita nyong silk na tela is dito galing. Nandito na si Charlie and Chino and ipapakita ko sa kanila itong aming silkworm rearing kit. Prepare na namin to kasi nga kailangan nila ng ayos na house. Meron na ditong kasama na dalawang mesh. So, yung isa is fine siya tapos yung isa medyo malalaki yung butas. Meron na din ditong petri dish. At ito na yung silkworm eggs. Diba? Super liliit lang, parang mas maliit pa nga sa sesame seeds. Nilagay lang namin to dun sa petri dish. Diyan muna sila kasi nga masyadong maliliit so baka mawala yung eggs. And meron din kasama nito para siguro pag medyo malaki na sila. Ito naman yung silkworm chow. Ito yung kanilang magiging food once mag-hatch. And tingnan mo para siyang matcha ice cream. Ganito yung itsura ng eggs nung dumating sa amin. In total, meron ditong 19 na eggs. And possible na hindi lahat sila is mahahatch. Kaya ngayon, hulaan mo na kung ilan sa tingin mo yung mahahatch na eggs. I-comment nyo na lang dyan sa baba and syempre, meron ulit prize. So first week nila, wala pa talagang pagbabago. Sabi kasi, pwede daw silang mahatch in 7 to 21 days. Kaya kailangan talaga naming mag-antay. Sa day 8 hanggang day 12, napansin namin parang medyo nag-light yung kulay. Medyo naging transparent siya na parang medyo gray. Diba? Ganyan yung itsura niya and parang nga siyang yung kisses. So siguro hindi pa talaga to yung time na mag-hatch sila. And binalik ko na muna dun sa kanilang cage. Kinabukasan, i-check ko lang sana yung silkworm eggs. And dito, nagulat ako kasi meron akong nakitang silkworms. Meron nang gumagalaw na mga babies. And hindi lang isa kasi medyo madami na sila. At grabe, napakaliit lang pala talaga nila. Ganito yung itsura sa day 13. May ilang silkworms na lumabas ng eggs. Ang cute kasi super liit lang ng galaw nila. And yung kulay, tingnan nyo, black na black. Meron pa nga isa dito na hindi pa nakakalabas dun sa kanyang eggshell. Mukhang kakahatch nga lang and naka-attach pa siya. So, ang mga silkworm is larvae ng moth. Once naging adult na sila, makikita natin silang mag-transform into moth. Same sa butterfly, mag-undergo din sila ng metamorphosis. And diba, nakaka-excite na makita sila na mag-transform. Kailangan daw, once nag-hatch sila, is meron nang naka-ready na food. And yung food naman nila nakalagay lang dun sa fridge. Kaya tinawag ko na ulit si Charlie and Chino para nga pakainin sila. And para mapakita ko na din na nag-hatch na nga yung mga eggs ng silkworms. Kinuha ko lang ulit sila mula dito sa petri dish. And ayan, tinitingan na nga nilang dalawa. Kinuha ko na din muna yung silkworm chow habang ino-observe nila. Parang ice cream nga to na matcha flavor. Yung amoy niya parang matamis-tamis din. Ito daw is gawa sa mulberry leaves. Tapos meron na din siyang kasamang vitamins. Dahil maliliit pa sila, kailangan nila is konting food lang. Actually, medyo napadami pa nga to kasi kokonti pa lang naman yung na-hatch. Binilang ni Charlie and in total, 6 na yung na-hatch today. At pagkalagay ko nga ng food, tingnan mo, nagbumukbang na sila. Tapos may isang naiinggit kasi hindi pa siya makaalis dun sa shell. Mukhang nagutom ang mga baby silkworms. And yan lang muna, update ko ulit kayo sa susunod.